Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at tadhana? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng lihim at luha. Sabi nila, ang pamilya ay nagsisimula sa dugo. Pero paano kung ang tunay na pamilya ay hindi matatagpuan sa pinagmulan, kundi sa isang pusong handang magbigay ng kalinga at proteksyon, kahit ano pa ang kapalit? Ating pakinggan ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Unang Salita. Ang tanging maririnig sa malawak na hapagkainan ng Hacienda Silangan ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Isang taon na ang nakalipas mula nang ang tahanang ito ay balutin ng nakabibinging katahimikan. Isang taon mula nang mawala si Gunita Montelibano, ang ilaw ng tahanan. Mula sa kinatatayuan niya sa gilid ng silid, pinapanood ni Alpas Olaya, gaya ng pagkakakilala sa kanya rito, ang eksena. Ang amo niyang si Banyuhay Montelibano ay nakatitig sa kawalan. Ang pagkain sa kanyang plato ay halos hindi nagagalaw. Sa tabi nito, si Magwayan Velasco, ang kanyang nobya, ay nagpapanggap na perpektong ginang ng tahanan. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa braso ni Banyuhay, isang kilos na nagsasabing, "Ako ang nagmamay-ari sa kanya ngayon." Ngunit alam ni Laya ang katotohanan. Nakikita niya ang puwang, ang malaking puwang na iniwan ni Gunita na kahit anong pilit ni Magwayan ay hindi nito mapupunan. Itinuon ni Laya ang kanyang pansin sa batang si Sinag, ang 2 anyos na anghel na hindi na muling nagsalita mula ng araw na yon. Tahimik lang itong naglalaro sa kanyang pagkain. Ang mga mata ay malungkot, nawawala sa sarili nitong mundo. Dinudurog nito ang puso ni Laya sa tuwing nakikita niya ang kalungkutan sa mga mata ng bata. Kung kaya niya lang sanang yakapin ito at sabihing magiging maayos din ang lahat. Ngunit isa lang siyang katulong. Isang tagapag-alaga na may lihim na pangako. Biglang nahulog ang kutsara mula sa maliit na kamay ni Sinag, lumikha ng malakas na kalansing sa sahig na gawa sa marmol. Napatigil ang lahat. Napatingin si Banyuhay sa anak. Bumalik sa kasalukuyan. Si Magwayan ay napabuntong hininga, isang tunog ng pagkainis na pilit niyang tinago sa isang nangiti. Ngunit hindi sa nahulog na kutsara nakatingin si Sinag. Dahan-dahan, itinaas ng bata ang kanyang maliit na kamay. Ang hintuturo nito ay nanginginig habang itinuturo ang direksyon kung nasaan si Laya na ngayon ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa silid. Ang mga mata ni Sinag ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Laya, puno ng isang pagkilala na hindi maipaliwanag. At mula sa mga labi ng bata, isang salita ang namutawi. Mahina, magaspang dahil sa isang taong hindi paggamit, ngunit malinaw na parang kristal sa nakabibinging katahimikan. "Mama." Para itong isang kidlat na tumama sa puso ng Hacienda Silangan. Nabitawan ni Banyuhay ang hawak niyang tinidor. Ang kanyang mukha, na kanina'y walang emosyon, ay nagpakita ng matinding pagkabigla, kalituhan, at isang kislap ng pag-asa. Ngunit ang reaksyon ni Magwayan ang pinakanakakatakot. Ang pekeng ng ngiti sa kanyang mga labi ay nawala, napalitan ng isang maskara ng purong gulat. At habang pinoproseso ng kanyang isip ang nangyari, ang gulat ay naging galit. Isang malamig at nakakapasong galit na nakatutok, hindi sa bata, kundi kay Laya. Naramdaman ni Laya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Gusto niyang tumakbo, magtago. Ngunit ang mga paa niya ay tila nakapako sa sahig. Ang salitang iyon, isang salita na pinapangarap niyang marinig, ngunit kasabay nito'y kinatatakutan, ay lumutang sa hangin. Isang paratang at isang biyaya. Ano ang ibig sabihin nito?
Ang boses ni Magwayan ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang tono ay hindi nagtatanong, kundi nag-aakusa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang tinga na nakatitig kay Laya. Hindi makasagot si Laya. Ang mga mata niya ay nakatuon pa rin kay Sinag na ngayon ay may bahid ng luha sa mga mata. Ang kamay ay nakaunat pa rin sa kanya. "Banyuhay," sabi ni Magwayen. Ang boses niya ay naging matigas na parang bakal. Ibinaling niya ang tingin sa kanyang nobyo na nakatingin pa rin sa pagitan ni Laya at ng kanyang anak na para bang nakakita ng multo. "Nakita mo ba yon? Ginagamit niya ang bata. Siguradong may ginawa ang babaeng yan para lituhin ang isip ni Sinag." "Magwayen, kumalma ka." Nagsimulang magsalita si Banyuhay, ngunit pinutol siya nito. "Kumalma? Paano ako kakalma?" Lumakad si Magwayen palapit kay Banyuhay. Ang boses ay puno ng lason. "1 taon, Banyuhay. 1 taon nating hinintay na magsalita ang anak mo? Tapos ang una niyang sasabihin ay ang pangalan ng isang hamak na katulong?" Hindi pa rin kumikilos si Laya. Ang bawat salita ni Magwayan ay parang isang sampal, ngunit ang tanging iniisip niya ay ang pangako niya kay Gunita. "Protektahan mo siya, Laya, ano man ang mangyari." Tumingin si Magwayan kay Laya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit. Hindi na niya kailangang magpanggap. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na isang taong dapat pakitunguhan ng maayos, kundi isang kaaway na kailangang alisin. Wala siyang karapatan dito. Mariing sabi ni Magwayen, ang bawat salita ay may diin. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Banyuhay. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng determinasyon. Ang kanyang desisyon ay pinal at hindi na mababago. "Banyuhay, paalisin mo ang babaeng yan." Natahimik ang lahat. Ang utos ay malinaw. Isang ultimatum. "Paalisin mo siya," ulit ni Magwayen. Mas malakas ngayon habang si Sinag ay nagsisimulang umiyak ng tahimik. Ngayon din, nakatayo si Banyuhay sa gitna ng silid-kainan. Ang mga salita ni Magwayen ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Paalisin mo siya. Ngayon din, ang isang bahagi niya ay gustong sumunod. Ito ang lohikal na gawin. Si Magwayen ang kanyang mapapangasawa, ang babaeng inaasahan ng lahat na magiging bagong ilaw ng Hacienda Silangan. Ang pagpapanatili kay Laya, ang katulong na naging sentro ng gulo, ay magdudulot lamang ng higit pang tensyon. Ngunit may isang bahagi sa kanya, ang bahagi ng pagiging ama, na hindi makakilos. Ang salitang mama na binigkas ni Sinag ay hindi pa rin nawawala sa pandinig niya. Sa loob ng 1 taon ng katahimikan, iyon ang unang salita. At hindi iyon isang aksidente. Naramdaman niya iyon hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. "Banyuhay, hinihintay ko ang desisyon mo," sabi ni Magwayen. Ang boses niya ay nawalan na ng pasensya. Bumalik na ito sa tabi niya. Sinusubukang hawakan ang kanyang braso, ngunit umiwas siya. "Bigyan mo ako ng oras, Magwayen," sagot niya. Ang boses ay pagod. Umiiyak ang bata. Umiiyak siya dahil nalilito siya sa ginagawa ng babaeng yan, giit ni Magwayen. Ngunit habang tinitingnan ni Banyuhay si Laya, na ngayon ay dahan-dahang lumalapit kay Sinag para patahanin ito, wala siyang nakitang panlilinlang. Ang nakita niya lang ay purong pag-aalala sa mga mata nito. Nagpaalam si Banyuhay na kailangan niyang mag-isip at nagkulong siya sa kanyang opisina. Habang nakaupo sa dilim, pilit niyang inalis ang imahe ni Magwayen sa kanyang isip at pinalitan ito ng alaala ni Gunita. Ano kaya ang gagawin nito kung nandito pa siya? At doon, sa katahimikan ng gabi, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, ilang linggo na ang nakalipas, habang dumadaan siya sa pasilyo malapit sa silid ni Sinag. Narinig niya ang isang himig. Isang pamilyar na oyayi. Ito ang oyayi na nilikha niya para kay Gunita
Nung ipinagbubuntis pa lamang nito si Sinag, ang kanilang munting sikreto, isang himig na sila lang dalawa ang nakakaalam dahil hindi niya ito isinulat. Nasa puso lang nila. Kinakanta ito ni Gunita kay Sinag tuwing gabi hanggang sa ito'y makatulog. Nang araw na yon, sinundan niya ang tunog at nakita niya si Laya sa loob ng silid. Habang marahang idinuduyan si Sinag, kinakantahan ito ng kanilang uyayi. Noong una, inisip niyang nagkakamali lang siya ng dinig. Paanong malalaman ng isang estranghero ang himig na yon? Binaliwala niya ito, inisip na baka isang katulad na kanta lang. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang pagkalito, ang ala-alang iyon ay bumalik na may bigat at kahulugan. Hindi iyon isang pagkakataon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Hinahon, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya Montelibano mula pa noong bata si Banyuhay. Nagdala ito ng isang tasa ng mainit na tsa. "Sir Banyuhay," mahinang sabi nito, "huwag niyo pong masamain, pero naririnig ko po ang pagtatalo kanina." Hindi sumagot si Banyuhay, nakatitig lang sa bintana. Nagpatuloy si Manang Hinahon, ang boses niya ay puno ng respeto at karunungan. "Ang mga bata po, sir, hindi marunong magsinungaling. Nararamdaman nila ang hindi natin nakikita." Inilapag nito ang tsaa sa mesa. Baka may nakikita si Sinag kay Laya na matagal na nating hinahanap." Ang mga salita ng matanda ay tumagos sa puso ni Banyuhay. Nararamdaman nila ang hindi natin nakikita. Kinabukasan, sinadya niyang hindi muna pumasok sa opisina. Mula sa kanyang bintana, pinanood niya ang hardin. Nandoon si Laya at kasama niya si Sinag. Walang salitang namamagitan sa kanila. Nakaupo lang si Laya sa damuhan habang si Sinag ay abala sa paglalaro sa mga bulaklak. Maya-maya, natapilok ang bata. Hindi ito umiyak ng malakas, ngunit bakas sa mukha nito ang sakit. Bago pa man makakilos si Banyuhay, naroon na si Laya. Binuhat niya ang bata, hindi sa paraang nag-aalala, kundi sa paraang puno ng pag-unawa. May ibinulong siya sa tenga ni Sinag at ilang sandali lang, ang namumuong luha ng bata ay napalitan ng isang maliit na ngiti. Pagkatapos, ay niyakap ni Sinag si Laya ng mahigpit. Isinubsob ang mukha sa leeg nito na para bang iyon ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kalinawan si Banyuhay. Ang koneksyon na yon ay hindi peke. Hindi ito itinuro o minanipula. Iyon ay totoo. At kung ang pagpili sa katotohanan iyon ay mangangahulugan ng pagharap sa galit ni Magwayen, kung gayon, haharapin niya ito. Hinanap niya si Magwayen sa sala. Nakaupo ito doon, nagbabasa ng isang magasin na para bang walang nangyari. Ngunit alam ni Banyuhay na naghihintay ito. "Nagdesisyon na ako," sabi ni Banyuhay. Ang boses niya ay kalmado, ngunit matatag. Itinaas ni Magwayen ang kanyang tingin, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mabuti naman." "Mananatili si Laya," deklara ni Banyuhay. Ang ngiti ni Magwayen ay unti-unting naglaho. Tumayo ito. Ang kanyang postura ay puno ng pagdisbelief at galit. "Ano? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinipili mo ang isang katulong kaysa sa akin?" "Pinipili ko ang kapakanan ng anak ko," mariing sagot ni Banyuhay. At sa ngayon, kailangan niya si Laya. Tinitigan siya ni Magwayen ng ilang segundo. Ang mga mata ay nanlalamig. Wala nang bakas ng pagmamahal o pag-aalala. Ang naroon na lang ay isang nagyeyelong determinasyon. Lumakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Pagsisisihan mo ito," bulong nito. Ang boses ay puno ng isang pangako na nagpatayo ng balahibo sa batok ni Banyuhay. "Pagsisisihan mo na pinili mo ang isang katulong kaysa sa akin." Ang desisyon ni Banyuhay na panatilihin siya sa hasyenda ay hindi isang tagumpay para kay Laya. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Naramdaman niya ito sa bawat tingin ni Magwayen,
Sa bawat utos na ibinibigay sa kanya, ang mga gawain niya ay dumoble. Ang sahig na malinis na ay kailangan niyang linisin muli. Ang mga halaman na nadiligan na ay kailangan niyang diligan ulit. Bawat kilos niya ay binabantayan, nag-aabang ng kahit katiting na pagkakamali. Ngunit tiniis ni Laya ang lahat para kay Sinag, para kay Gunita. Isang hapon, matapos ang walang katapusang utos mula kay Magwayen, humanap siya ng sandaling kapayapaan. Nagtungo siya sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, sa isang lumang batong upuan na halos natatakpan na ng mga bulaklak ng bougainvillea. Ito ang kanilang lugar, ang lihim na tagpuan nila ni Gunita. Umupo siya roon at ipinikit ang kanyang mga mata. Agad siyang dinala ng kanyang isipan pabalik sa nakaraan, sa isang panahong mas simple, ngunit puno rin ng takot. 1 taon at kalahati na ang nakalipas, nakaupo sila sa parehong upuang ito. Si Gunita, na nooy malapit ng magsilang, ay masayang hinihimas ang malaki niyang tiyan. Ngunit sa kabila ng ngiti nito, may anino sa kanyang mga mata. "Masaya ako, Alpas," sabi ni Gunita. Tinatawag siya sa kanyang tunay na pangalan. "Pero natatakot ako." Hinawakan ni Laya, na nooy nagtatago rin mula sa sarili niyang demonyo, ang kamay ng kaibigan. "Bakit ka natatakot? Magiging isang napakabuting ina ka." Umiling si Gunita, ang tingin ay nasa malayo. "Hindi yon. May nararamdaman akong kakaiba. Pakiramdam ko, may mga matang laging nakatingin sa akin, lalo na kapag nandito si Magwayen. Ang paraan ng pagtingin niya kay Banyuhay, at ngayon, sa tiyan ko, parang gusto niyang angkinin ang lahat ng ito." Sinubukan siyang patahanin ni Laya, ngunit nagpatuloy si Gunita. Ang boses ay naging isang desperadong bulong. Sinasabi ng lahat na mabait siya, na perpekto siya para kay Banyuhay kung sakaling may mangyari sa akin. Pero may mali, Alpas. May itinatago siyang kadiliman. Tumingin si Gunita nang diretso sa mga mata ni Laya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa braso nito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Kung may mangyari sa akin," sabi niya, "ang bawat salita ay mabigat. Kung hindi ko na mababantayan ang anak ko na, kailangan kong malaman na may isang taong poprotekta sa kanya, isang taong hindi siya sasaktan." Naramdaman ni Laya ang panginginig sa mga kamay ng kaibigan. Nakita niya ang purong takot ng isang ina. "Ipangako mo sa akin, Alpas." Pagmamakaawa ni Gunita, ang mga luha ay dumadaloy na ngayon sa kanyang mga pisngi. "Ipangako mo sa akin na babantayan mo ang aking Sinag, na hindi mo siya iiwan, anuman ang mangyari. Kahit na isipin ng lahat na nababaliw na ako, ipangako mo." Sa ilalim ng lilim ng mga bougainvillea, sa kanilang munting santuwaryo, binitiwan ni Laya ang isang pangakong magtatali sa kanyang tadhana magpakailanman. "Ipinapangako ko, Gunita," sabi niya. Ang sarili niyang mga luha ay tumutulo na rin. "Hinding-hindi ko pababayaan si Sinag. Buhay ko ang itataya ko." Idinilat ni Laya ang kanyang mga mata, bumalik sa kasalukuyan. Ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin. Isang pangakong nabigo siyang tuparin noong araw na mamatay si Gunita, ngunit isang pangakong gagawin niya ang lahat para tuparin ngayon. Bumalik siya sa loob ng mansyon, gabi na. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Sinag. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Lumuhod si Laya sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng bata. "Hindi kita pababayaan," bulong niya sa hangin. "Tinupad ko ang pangako ko sa nanay mo." Inayos niya ang mga laruan na nagkalat sa sahig. May isang lumang baul sa sulok ng silid, puno ng mga gamit ni Gunita noong bata pa ito. Sinabi sa kanya ni Manang Hinahon na balak itong ipatapon ni Magwayen. Habang inililigpit niya ang mga gamit, may nahulog mula sa isang lumang libro.
isang maliit na kahon ng musika. Gawa ito sa maitim na kahoy at may nakaukit na bulaklak ng sampagita sa takip. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang sumasayaw na balerina. Sa halip, sa loob ng pulang velvet na lining nito, ay isang maliit at antigong susi na kulay ginto. Kinuha niya ito. Malamig ito sa kanyang palad. Isang susi. Ngunit para saan? Walang kahit anong pahiwatig. Isinara niya ang kahon ng musika at itinago ito sa kanyang bulsa, kasama ang susi. Pakiramdam niya, ang maliit na bagay na ito ay hindi lang isang ordinaryong susi. Ito ay isang piraso ng nakaraan, isang piraso ng sikreto ni Gunita. At marahil, ito rin ang susi sa pagtupad ng kanyang lihim na pangako. Ang bawat araw na nananatili si Laya sa Hacienda Silangan ay parang isang sampal sa mukha ni Maguayen. Ang desisyon ni Banyuhay na panatilihin ang katulong ay isang tahasang pagsuway sa kanya, isang pagpapahiwatig na ang kapangyarihan niya sa tahanang ito ay hindi pa ganap at para kay Maguayen Velasco, ang hindi ganap na kapangyarihan ay katumbas ng pagkatalo. Kaya naman, sinimulan niyang gumawa ng sarili niyang mga hakbang. Isang umaga, habang si Banyuhay ay nasa opisina at si Laya ay abala sa pag-aalaga kay Sinag, pumasok siya sa kanyang silid at gumawa ng isang tawag. "Hello? Nais kong kumuha ng serbisyo ninyo," sabi niya sa malamig at business-like na tono. "May isang tao akong gustong ipaimbestigahan. Ang pangalan niya ay Laya. Laya lang ang alam ko. Isa siyang katulong dito sa Hacienda Silangan. May pagdidiin sa salitang katulong na para bang iyon ang pinakamalaking kasalanan sa lahat. Alamin ninyo ang lahat tungkol sa kanya. Bawat detalye, walang ititira." Matapos ang tawag, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung hindi niya kayang paalisin ang babae sa pamamagitan ng utos, gagawin niya ito sa pamamagitan ng paghahanap ng dumi na ikasisira nito ng tuluyan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Maguayen na bawiin ang atensyon ni Banyuhay. Nagluto siya ng paborito nitong pagkain. Nagsuot siya ng mga eleganteng damit. Ngunit ang lahat ay walang saysay. Si Banyuhay ay laging malayo ang isip. Isang hapon, nakita niya itong nakatayo sa may beranda. Tahimik na pinapanood sina Laya at Sinag na naglalaro sa hardin. Dahan-dahan siyang lumapit mula sa likod. Ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Banyuhay at isinandal ang kanyang ulo sa likod nito. "Ang lalim ng iniisip mo, mahal," malambing niyang sabi, sinusubukang halikan ito sa leeg. Ngunit naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Banyuhay. Hindi ito gumanti sa kanyang yakap. "Marami lang trabaho sa opisina." Maikli nitong sagot. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa hardin. Ang init ng dugo ay umakyat sa ulo ni Maguayen. Narito siya, ang kanyang nobya, nag-aalok ng pagmamahal, ngunit ang atensyon nito ay nasa isang hamak na katulong at sa isang batang ayaw kumilala sa kanya. Upang patunayan ang isang punto, humiwalay siya sa pagkakayakap at lumabas patungo sa hardin. Ang kanyang muka ay may isang matamis na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap. "Sinag, anak," tawag niya. Ang boses ay pinatamis hanggat maaari. "Halika kay Tita Maguayen. Mayroon akong dalang tsokolate para sa'yo." Napatigil sa paglalaro si Sinag. Tumingin ito sa kanya. Hawak ang isang dilaw na bulaklak. Tumingin ito sa tsokolateng inaabot niya. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang mukha. Walang emosyon. Pagkatapos, lumingon ito at nakita si Laya na nakatayo sa di kalayuan. Pinapanood sila. Sa isang iglap, binitawan ni Sinag ang bulaklak. Binaliwala niya ang tsokolte. Binaliwala niya si Maguayen. Tumakbo ito. Hindi palayo, kundi diretso papunta kay Laya. Niyakap nito ng mahigpit ang mga binti ng katulong na para bang ito ang kanyang tagapagligtas. Ang eksenang yon ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Maguayen. Ang kahihiyan,
Ang pagtanggi. Sa harap mismo ng babaeng kinamumuhian niya, ngumiti siya ng pilit, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang pagod na ang bata, sabi niya sa hangin bago mabilis na tumalikod at pumasok sa loob. Sa loob ng kanyang silid, hinagis niya ang kanyang bag sa sahig. Ang galit niya ay sumisiklab. Paanong nangyayari ito? Paano siya natatalo ng isang babaeng walang pangalan, walang pinagmulan? Habang siya ay nag-iisip ng kanyang susunod na gagawin, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero, ngunit may pangalan, Castilla de Oro. Isang makapangyarihang negosyante na may reputasyong marumi. Mayroon silang isang business deal na nakabinbin. Magwayan Velasco speaking, sagot niya. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses. Magandang araw, Miss Velasco. Sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na may awtoridad at pahiwatig ng panganib. Tungkol sa proposal natin. Nais kong makipagkita sa lalong madaling panahon. Habang sila ay nag-uusap tungkol sa negosyo, isa pang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang text message mula sa private investigator. Nang matapos ang tawag kay Castilla, dali-dali niyang binuksan ang mensahe. Walang text, isang attachment lang, isang litrato. Binuksan niya ito. Ito ay isang candid shot ng isang babae sa isang marangyang pagtitipon. Ang babae ay nakasuot ng mamahaling bestida, ang buhok ay nakaayos ng perpekto at may isang nangiti sa mga labi na nagpapakita ng kumpiyansa at yaman. Pamilyar ang mukha. Sobrang pamilyar. Ito si Laya. Ngunit ibang-iba. Pagkatapos, nabasa niya ang kasunod na text mula sa investigador. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinampal siya. Hindi Laya ang tunay niyang pangalan. Siya si Alpas Reyes, ang nag-iisang tagapagmana ng Alcantara Group of Companies. Mahigit 1 taon nang nawawala. Nabitawan ni Magwayan ang kanyang telepono. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na hindi masaya, kundi puno ng isang madilim at nakakatakot na realisasyon. Ang laro ay biglang nagbago. Ang kalaban niya ay hindi pala isang hamak na katulong. Isa pala itong reyna na nagpapanggap na pulubi. At ngayon, alam na niya kung paano ito sisirain. Upang makatakas sa lumalaking tensyon sa loob ng hasyenda, nagpasya si Banyuhay na gawin ang isang bagay na hindi na niya nagawa sa loob ng 1 taon. Iminungkahi niya na magtungo sila sa maliit na bahay bakasyonan ng pamilya sa tabi ng lawa, isang lugar na puno ng masasayang alaala nila ni Gunita. Ngunit ang isinama niya ay hindi si Magwayan. Ang isinama niya ay si Laya at si Sinag. Sinabi niya kay Magwayan na kailangan ng bata ng sariwang hangin. Isang dahilan na hindi nito matututulan ng hindi nagmumukhang masama. Ang totoo, si Banyuhay mismo ang nangangailangan ng pagtakas. Kailangan niyang lumayo sa mga mapanuring mata ni Magwayan at sa mga multo na bumabagabag sa mansyon. Ang bahay bakasyonan ay simple lang. Gawa sa kahoy, may malaking bintana na nakaharap sa payapang lawa. Sa sandaling makarating sila, tila may ibang hangin na humihip. Ang bigat sa balikat ni Banyuhay ay bahagyang gumaan. Si Sinag, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ay nagpakita ng interes sa kanyang paligid. Tumatakbo sa damuhan at hinahabol ang mga paru-paro. Si Laya ay tahimik lang. Ginagawa ang kanyang mga tungkulin, ngunit may isang kalmadong enerhiya na nakapaligid sa kanya. Pinanood siya ni Banyuhay habang inihahanda nito ang merienda para kay Sinag. Ang paraan ng paghiwa niya sa mansanas ay eksaktong katulad ng paraan ni Gunita. Ang mga maliliit na bagay na yon, ang oyayi, ang paghiwa ng mansanas, ang paraan ng pag-alo niya kay Sinag, ay parang mga piraso ng isang palaisipan na hindi pa niya lubos na mabuo. Kinagabihan, matapos makatulog si Sinag, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na mag-isang nakaupo sa harap ng nagliliyab na apoy sa fireplace.
Ang tanging maririnig ay ang lagitik ng apoy at ang huni ng mga kuliglig sa labas. Salamat sa pagsama sa amin. Basag ni Banyuhay sa katahimikan, tumingin sa kanya si Laya. Ang muka ay nagliliwanag dahil sa apoy. Trabaho ko po ito, sir. Hindi. Umiling si Banyuhay. Higit pa sa trabaho ang ginagawa mo. Nakikita ko. Nakikita ko kung paano ka tingnan ni Sinag. Huminto siya sandali. Nag-iipon ng lakas ng loob para itanong ang isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Paano mo nalaman ang kantang iyon? Ang Oyayi. Nakita ni Banyuhay ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Laya. Isang kislap ng kalungkutan ng isang lihim na matagal nang itinatago. Itinuro po sa akin ng isang kaibigan, mahina niyang sagot, ang mga mata ay nakatuon sa apoy. Isang napakabuting kaibigan, sabi niya, iyon daw ang pinakamagandang kanta sa buong mundo. Isang kaibigan. Ang sagot ay simple lang, ngunit para kay Banyuhay, ito ay nagbukas ng mas maraming tanong. Hindi niya ito pinilit. Sa halip, nagbahagi siya ng sarili niyang kwento. Ikinuwento niya kung paano niya nilikha ang kantang iyon, kung gaano nila kamahal ni Gunita ang lugar na yon, at kung gaano kasakit ang mabuhay sa mga alaala. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsasalita bilang isang amo sa isang katulong. Sila ay dalawang taong nag-uusap, dalawang pusong nagbabahagi ng parehong sakit ng pagkawala. Habang sila ay nag-uusap, hindi namamalaya ni Banyuhay na unti-unti siyang napapalapit kay Laya. May isang bagay sa kanyang presensya, isang pag-unawa, isang katahimikan na nagpapaginhawa sa kanyang kalooban. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman kay Maguayan. Sa isang sandali ng katahimikan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang apoy ay sumasayaw sa kanilang mga mukha. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Inilapit ni Banyuhay ang kanyang mukha at nakita niyang ipinikit ni Laya ang kanyang mga mata, naghihintay. Ngunit bago maglapat ang kanilang mga labi, isang malakas na kaluskos mula sa itaas ang bumasag sa sandali. Si Sinag. Agad silang naghiwalay, parehong nagulat at nahihiya. Paumanhin, sabay nilang sabi. Mabilis na tumayo si Laya. Pupuntahan ko lang po si Sinag, sabi niya at halos takbuhin ang hagdanan. Naiwan si Banyuhay. Ang puso ay tumitibok ng malakas. Ano ang ginagawa niya? Malapit na niyang halikan ang yaya ng kanyang anak. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang katotohanang hindi niya ito pinagsisihan. Sa itaas, pinatahan ni Laya si Sinag na nagkaroon lang ng masamang panaginip. Habang inaayos niya ang kumot ng bata, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang lumang aparador sa sulok ng silid. Ito ang paboritong aparador ni Gunita. At bigla, naalala niya ang susi. Ang maliit at antigong susi na nakatago sa kanyang bulsa. Kinakabahan, kinuha niya ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa aparador. May isang maliit na drawer sa ilalim nito na laging nakalock. Isinaksak niya ang susi sa keyhole. Sakto. Pinihit niya ito at isang mahinang click ang narinig. Hinila niya ang drawer. Sa loob, may isang bagay lang na nakalagay. Isang maliit na kwaderno na nababalutan ng balat. Ang tala-arawan ni Gunita. Nanginginig ang mga kamay ni Laya habang binubuksan niya ito. Ang mga pahina ay puno ng pamilyar na sulat kamay ng kanyang kaibigan. Binuklat niya ito sa pinakahuling pahina. Ang huling entry na may petsa 2 araw bago ito mamatay. Ang tinta ay bahagyang kumalat na parang isinulat ng nagmamadali at may kasamang luha. Hindi ko na kaya. Ang mga gamot na ibinibigay niya sa akin ay nagpapalala lang sa pakiramdam ko. Sinasabi niya na, para ito sa akin, para gumaling ako. Pero pakiramdam ko ay lalo akong nilulunod nito sa dilim. Sinusubukan niyang kontrolin ang lahat. Si Banyuhay,
Ang bahay na ito, ang anak ko, hindi siya kaibigan. Gusto niyang kunin ang lahat ng sa akin. Maguayan. Doon nagtatapos ang entry. Ang pangalan ni Maguayen ay halos hindi na mabasa, na bahira ng isang patak ng tubig. O marahil, isang patak ng luha, na patakip ng bibig si Laya. Ang kanyang mga hinala, ang mga takot ni Gunita, lahat ay totoo. At hawak niya ngayon sa kanyang mga kamay ang patunay. Bumalik sila sa Hacienda Silangan, dala ang isang bigat na hindi maipaliwanag. Si Banyuhay ay nalilito sa kanyang nararamdaman para kay Laya. Si Laya naman ay nababagabag sa kanyang natuklasan sa talaarawan ni Gunita. Ang tanging walang kamalay-malay sa lahat ay si Sinag, na mas naging masigla matapos ang kanilang maikling bakasyon. Si Maguayen, sa kabilang banda, ay hindi nag-aksaya ng panahon. Hawak na niya ang alat na sisira. Kay Laya, ang kailangan na lang niya ay ang perpektong tiyempo para ilapag ito sa mesa. At ang tiyempo ay dumating sa anyo ng isang sorpresang salu-salo na inorganisa niya para ipagdiwang daw ang pagbuti ng kalagayan ni Sinag. Isang maliit na selebrasyon lang, mahal, sabi niya kay Banyuhay na may matamis na ngiti. Para sa mga piling kaibigan at business partners, para ipakita sa lahat na unti-unti nang bumabalik sa normal ang pamilya natin. Walang nagawa si Banyuhay kundi pumayag. Nang gabing iyon, habang abala si Laya sa pag-aasikaso sa kusina, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ang pakiramdam na pinagmamasdan, ang pakiramdam na kailangan niyang tumakbo. Isinantabi niya ito, iniisip na dala lang ito ng pagod at ng mga sikretong pasan niya. Hawak niya ang talaarawan ni Gunita, nakatago sa ilalim ng kanyang uniforme, nag-iisip kung paano at kailan ito ipapakita kay Banyuhay. Ang salo-salo ay ginanap sa malawak na hardin. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay nagbibigay ng isang mahiwagang liwanag. Ang mga bisita ay nagtatawanan. Hawak ang mga kopita ng champagne. Si Maguayen ay ang perpektong hostess, bumabati sa bawat panauhin na may ngiti at halik sa pisngi. Nang biglang tumahimik ang paligid, isang bagong dating ang pumasok sa hardin. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling itim na suit, at may isang aura ng kapangyarihan at panganib na nakapalibot sa kanya. Bawat hakbang niya ay may kumpiyansa. Bawat tingin niya ay tila sinusuri ang halaga ng lahat ng kanyang nakikita. Naglakad si Maguayen papalapit sa kanya. "Kastila, buti nakarating ka." Bati niya, sapat na malakas para marinig ng lahat. "Ladies and gentlemen, allow me to introduce my very important business partner, Mr. Castilla de Oro." Narinig ni Laya ang pangalan na yon mula sa kusina, at ang tasa na hawak niya ay nahulog sa sahig, nabasag sa 1,000 piraso. Hindi maaari. Sumilip siya mula sa bintana ng kusina. At doon, sa ilalim ng mga ilaw, nakita niya ang mukha ng kanyang bangungot. Ang lalaking nagkulong sa kanya. Ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Ang lalaking tinakasan niya. Si Castilla de Oro. Ang kanyang dating nobyo. Nag-umpisa siyang manginig. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magtago. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Castilla ay naglibot sa paligid na para bang may hinahanap. At pagkatapos, ang mga mata nila ay nagtagpo. Isang mabagal at mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Castilla. Isang ngiti ng isang mangangasong natagpuan na ang kanyang biktima. Si Laya ay napaatras, napasandal sa pader. Ang paghinga niya ay mabilis at mababaw. Ang lahat ng alaala, ang mga sigaw, ang mga pasa, ang pakiramdam na nakakulong, ay bumalik na parang isang alon. Paumanhin sa lahat, sabi ni Maguayen sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa hardin. Mukhang may isa pa tayong bisita na hindi inaasahan, isang taong matagal nang nawawala. Naglakad si Castilla,
Ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Laya na ngayon ay lumabas na mula sa kusina na pilitang humarap sa lahat dahil sa utos ng isa sa mga katulong ni Maguayen. "Alpas," sabi ni Castilla. Ang boses niya ay malambing ngunit puno ng lason. Bawat hakbang niya palapit ay isang hakbang ni Laya paatras. "Matagal kitang hinanap, mahal ko." Ang lahat ay napatingin kay Laya. Si Banyuhay na nakatayo sa tabi ni Maguayen ay nakakunot ang noo, puno ng pagkalito. "Anong sinasabi mo? Siya si Laya." "Laya?" Tumawa si Castilla, isang tawang nakakakilabot. Iyan pala ang pangalang ginagamit mo ngayon. Aking munting takas." Huminto siya sa harap ni Laya at hinawakan ang braso nito. Mahigpit. Sa parehong lugar kung saan naroon ang isang peklat na laging tinatago ni Laya sa ilalim ng mahabang manggas. "Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi siya si Laya. Siya si Alpas Reyes, ang aking nobya. At naparito ako para sunduin na siya." Ang mundo ni Banyuhay ay gumuho. Alpas Reyes, ang tagapagmana ng Alcantara. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya sa kanyang anak ay isang bilyonarya na nagsinungaling tungkol sa kanyang pagkatao. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay sumunog sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Laya, naghahanap ng isang paliwanag, isang pagtanggi. Ngunit ang nakita niya lang ay purong takot sa mga mata nito. Ang babaeng palaban na nakita niya sa lawa ay nawala. Napalitan ng isang basag na biktima. "Magsinungaling ka," sabi ni Banyuhay. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at sakit. "Sino ka ba talaga?" Hindi makasagot si Laya. Ang hawak ni Castilla sa kanyang braso ay humihigpit. Ang sakit ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. "Nakikita mo?" sabi ni Maguayen. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. "Sinabi ko na sa'yo, Banyuhay, isang manloloko ang pinapasok mo sa pamamahay mo. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng sakit mula sa pagkamatay ni Gunita, lahat ng presyon mula sa lipunan, lahat ay bumuhos sa isipan ni Banyuhay. Ang tiwalang nagsisimula nang mabuo sa pagitan nila ni Laya ay nabasag sa isang iglap. Ang nakikita na lang niya ay isang estranghero, isang sinungaling." "Umalis kayo," sabi ni Banyuhay. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa sakit. Tumingin siya kay Laya at pagkatapos ay kay Castilla. "Umalis kayo sa pamamahay ko. Pareho kayo." Ang mga salitang "umalis kayo sa pamamahay ko" ay parang isang sentensya ng kamatayan sa pandinig ni Laya. Bawat salita ay tumusok sa kanyang puso na mas masakit pa kaysa sa mahigpit na pagkakahawak ni Castilla sa kanyang braso. Tumingin siya kay Banyuhay, naghahanap ng kahit katiting na pag-unawa, ng kahit anong bahid ng tiwala na kanilang pinagsaluhan sa tabi ng lawa. Ngunit wala siyang nakita. Ang tanging naroon ay ang malamig na pader ng pagtataksil. Ang sakit sa mga mata ni Banyuhay ay totoo, ngunit nakatutok yon sa kanya na para bang siya ang may kasalanan ng lahat. "Banyuhay, pakinggan mo ako." Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang boses ay nanginginig. Hindi totoo ang sinasabi niya. Hindi totoo. Putol ni Banyuhay, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Alin ang hindi totoo, Alpas? O baka dapat Laya ang itawag ko sa'yo? Alin sa mga kasinungalingan mo ang dapat kong paniwalaan?" Sa likod ni Banyuhay nakatayo si Maguayen, ang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at tagumpay. "Mahal, tama na," sabi niya. Hinahawakan ang braso ni Banyuhay. "Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Malinaw na niloko ka lang niya. Siguro'y isa siyang espiya mula sa kabilang kumpanya. Sino ang nakakaalam?" Idinagdag niya ang huling mga salita na parang langis na ibinuhos sa nag-aapoy ng damdamin ni Banyuhay. Ang bawat salita ay isang dagok, isang espiya,
isang manloloko. Ang lahat ng mabuting intensyon niya, ang pangako niya kay Gunita, lahat ay nabalot ngayon ng kasinungalingan sa paningin ng lalaking nagsimula na niyang mahal. Sir, parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sisinag, ang pangako ko. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Sigaw ni Banyuhay, ang sakit sa kanyang boses ay nagpatahimik sa buong hardin. Wala kang karapatan. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na figura ang lumabas mula sa pinto ng mansyon. Si Sinag. Nagising ito sa ingay. Ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Hinahanap ang tanging taong nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Mama? Tawag ng bata sa mahinang boses, nakatingin ng diretso kay Laya. Ang salitang iyon, na minsang naging simula ng lahat ng kaguluhan, ngayon ay parang isang kutsilyong lalong bumaon sa puso ng lahat. Sinubukan ni Laya na lumapit sa bata, ngunit hinila siya ni Kastila. Tapos na ang paglalaro mo, Alpas. Uuwi na tayo. Hindi! Pumiglas si Laya. Banyuhay, huwag mong hayaan ito. Ngunit si Banyuhay ay tumalikod na. Hindi na niya kayang tingnan ang eksena. Hindi niya kayang makita ang pag-iyak ng kanyang anak, habang ang babaeng tinatawag nitong mama ay hawak ng ibang lalaki. Ang tanging paraan para matapos ang sakit ay ang alisin ang pinagmumulan nito. Mananghinahon, tawag ni Banyuhay. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ipasok mo si Sinag. Lumapit ang matandang kasambahay, ang sariling mga mata ay puno ng luha at pagkadismaya. Walang salitang binuhat niya ang umiiyak na bata. Habang dinadala siya palayo, ang mga maliliit na kamay ni Sinag ay nakaunat, sinusubukang abutin si Laya. Mama! Mama! Iyon na ang huling dayaming bumasag sa pagkatao ni Laya. Ang makitang inilalayo sa kanya ang batang ipinangako niyang proprotektahan ay isang sakit na hindi niya kayang tiisin. Tumigil siya sa pagpupumiglas. Ang lakas ay nawala sa kanyang katawan. Ang pag-asa ay naglaho. Talo na siya. Hinila siya ni Kastila, palabas ng hardin, palabas ng mga tarangkahan ng Hacienda Silangan. Ang mga bulungan ng mga bisita ay sumusunod sa kanila. Ang bawat hakbang palayo ay isang paglalakbay palayo sa nag-iisang lugar na naramdaman niyang ligtas siya, palayo sa nag-iisang pamilyang naramdaman niyang tunay. Nang makalabas sila sa tarangkahan, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanyang kabiguan. Itinulak siya ni Kastila, papasok sa isang itim at marangyang kotse. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tiningnan ni Laya ang Hacienda Silangan sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw nito ay unti-unting lumalabo sa gitna ng ulan, tulad ng kanyang pag-asa. Nawala na ang lahat, ang kanyang kalayaan, ang kanyang pangako, ang kanyang puso. Sa loob ng mansyon, pinapanood ni Banyuhay mula sa bintana ang pag-alis ng sasakyan. Bawat metro na inilalayo nito kay Laya ay isang metro ng pagsisisi na nagsisimulang gumapang sa kanyang puso. Ngunit huli na. Ang galit at pagtataksil ay masyadong malakas. Si Magwayan ay lumapit sa kanya, ipinulupot ang mga braso sa baywang niya. Tapos na, mahal, ligtas na tayo. Ngunit habang nakayakap siya kay Magwayan, ang naramdaman ni Banyuhay ay hindi kaligtasan. Ito ay isang nakakapasong lamig. At sa sahig, sa lugar kung saan tumayo si Laya kanina, may isang bagay na kumikinang. Isang maliit na kwaderno na nabasa ng ulan. Ang talaarawan ni Gunita na nahulog mula sa kanyang uniforme sa gitna ng kaguluhan. Matapos umalis ang lahat ng bisita, ang Hacienda Silangan ay muling binalot ng isang mabigat at hindi kanais-nais na katahimikan. Si Magwayan ay abala sa pag-aasikaso ng mga naiwang kalat. Ang kanyang kilos ay puno ng kasiyahan ng isang nagwagi. Ngunit si Banyuhay
ay hindi makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan sa may bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maliit na kwaderno na basang-basa sa sahig ng hardin. Isang bagay sa loob niya ang nag-uudyok sa kanya na kunin ito. Sa kabila ng galit, sa kabila ng sakit ng pagtataksil, may isang bahagi sa kanya na kailangang malaman. Nagpaalam siya kay Maguayan na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang magpahinga. Ngunit hindi siya sa kanyang silid nagtungo. Lumabas siya sa gitna ng ambon, pinulot ang kwaderno mula sa maputik na damuhan at nagkulong sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto at binuksan ang ilaw sa kanyang desk. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang binubuksan ang basang kwaderno. Sa unang pahina, nakita niya ang isang pamilyar na sulat kamay. Isang sulat kamay na matagal na niyang hindi nakikita, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Ang talaarawan ni Gunita. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ito ang talaarawan ng kanyang asawa. Paanong napunta ito kay Laya, kay Alpas? Sinimulan niyang basahin. Sa una, ang mga entry ay puno ng saya at pananabik tungkol sa pagbubuntis. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, ang tono ay unti-unting nagbabago. Ang saya ay napalitan ng pagkabalisa at pagkatapos ay ng takot. Binasa niya ang tungkol sa kanyang postpartum depression. Isang bagay na inamin ni Gunita sa kanya noon, ngunit hindi niya lubos na naunawaan ang lalim. Binasa niya kung paano nito naramdaman na nag-iisa siya, na parang isang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Bakit hindi niya ito nakita? Bakit hindi siya nakinig ng maigi? Pagkatapos, ang pangalan ni Maguayan ay nagsimulang lumitaw ng mas madalas. Sabi ni Maguayan, normal lang daw ang nararamdaman ko. Nagdala siya ng mga bagong gamot, mga herbal daw na mas makakatulong kaysa sa reseta ng doktor. Tiwala naman ako sa kanya. Siya ang matalik kong kaibigan. Ibang klase ang epekto ng mga gamot ni Maguayan. Lalo akong nahihilo. Lalo akong nalulungkot. Sinabi ko sa kanya, pero sabi niya ay bahagi lang daw iyon ng proseso ng paggaling. Nakita ko kung paano niya tingnan si Banyuhay, kung paano niya hawakan ang braso nito kapag hindi ako nakatingin. O baka naman, guni-guni ko lang ang lahat. Sinabi ni Maguayan na nagiging paranoid na raw ako dahil sa depression. Ang mga hinala, ang mga takot na isinulat ni Gunita ay sumasalamin sa mga kilos ni Maguayan na binaliwala niya ang mga maalalahaning pagbisita, ang mga payo nito na lumayo muna si Gunita sa mga kaibigan para makapagpahinga. Lahat ay nagkakaroon ngayon ng isang madilim na kahulugan at pagkatapos, nabasa niya ang tungkol kay Alpas. May bago akong kaibigan. Nakilala ko siya sa isang art gallery. Alpas ang pangalan niya. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Hindi niya ako hinuhusgahan. Sa kanya ko lang nasasabi ang tunay kong mga takot. Ang takot ko kay Maguayan. Ipinagtapat ko kay Alpas ang lahat. Sinabi niya sa akin na mag-ingat ako. Sinabi niya na kailangan kong sabihin kay Banyuhay ang lahat. Susubukan ko. Bukas. Ngunit ang bukas na yon ay hindi na dumating. Ang susunod na entry ay ang huling isinulat ni Gunita. Ang entry na puno ng desperasyon na nagtatapos sa pangalan ni Maguayan. Binitawan ni Banyuhay ang talaarawan na para siyang napaso. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsasama-sama sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit, napakasama, na halos hindi niya kayang tanggapin. Si Laya, si Alpas, ay hindi isang manloloko, isa siyang kaibigan. Ang lihim na kaibigan ni Gunita, ang taong pinagkatiwalaan nito sa kanyang mga pinakamadilim na sandali. Kaya pala alam niya ang Oyayi. Kaya pala may connection siya kay Sinag. Hindi siya pumarito para manlin lang. Pumarito siya para tumupad ng isang pangako. Isang pangakong sinira niya. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya.
Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim at nakakain na pagsisisi. Itinaboy niya ang nag-iisang taong tunay na nagmamalasakit sa kanyang anak. Ipinagkatiwala niya ang kanyang pamilya sa babaeng kinatatakutan ng kanyang asawa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Kung nagsinungaling si Maguayan tungkol dito, ano pa ang ibang kasinungalingan na itinago niya? Ang pagkamatay ni Gunita ay isang aksidente. Iyon ang opisyal na ulat. Nahulog ito sa hagdanan. Ngunit paano kung hindi? Kinakabahang dinampot ni Banyuhay ang telepono. Tinawagan niya ang pinuno ng kanyang security team. "Leo, si Banyuhay ito." Sabi niya, ang boses ay apurado. "Kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Hanapin mo ang lahat ng CCTV footage mula sa araw na mamatay si Gunita. Bawat anggulo, bawat segundo, at ipadala mo sa akin ngayon din." Ang itim na kotse ni Castilla ay huminto sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Bumukas ito at tumambad ang isang mansyon na mas malaki pa sa Hacienda Silangan. Ito ang kulungang ginto na tinakasan ni Alpas mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang tahanan ng kanyang lolo, si Don Daquila Alcantara. Kinaladkad siya ni Castilla palabas ng kotse. "Sa wakas, nakauwi ka na, mahal ko," sabi nito na may mapanuyang ngiti. "Alam mo bang halos mabaliw ang lolo mo sa paghahanap sa'yo?" "Bitawan mo ako," sigaw ni Alpas. Sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng nag-aalab na galit. Galit kay Castilla, galit kay Maguayan, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging mahina. "Huli na para dyan, Alpas. Ako na ang bahala sa'yo ngayon. Isang kasunduan na namin ng lolo mo. Walang kasunduan. Isang malakas at makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw mula sa malaking pinto ng mansyon. Lumabas ang isang matandang lalaki, nakatungkod, ngunit tuwid pa rin ang pagkakatayo. Ang kanyang buhok ay puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Si Don Daquila Alcantara. "Lolo," bulong ni Alpas. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot, kundi luha ng ginhawa. "Mr. De Oro," sabi ni Don Daquila. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Nagpapasalamat ako sa pag-uwi mo sa aking apo. Ngayon, maaari ka nang umalis." Tumawa si Castilla. "Hindi ganoon kadali, Don Daquila. Meron tayong pinag-usapan, ang pagsasanib ng ating mga kumpanya na selyado ng aming kasal. Ang kasunduang yon ay nakasalalay sa kagustuhan ng aking apo." Mariing sagot ng matanda. "At sa nakikita ko, hindi siya masaya na makita ka." Nagbigay siya ng senyas at mula sa likod niya ay lumabas ang 2 malalaking security guard. "Umalis ka na, bago pa kita itapon palabas." Nakita ni Castilla ang determinasyon sa mga mata ng matanda. Alam niyang talo na siya sa gabing ito. Binitawan niya ang braso ni Alpas, ngunit bago siya tumalikod, bumulong siya dito. "Hindi pa tayo tapos, Alpas. Akin ka." Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang kotse at mabilis na umalis. Nang mawala na ang sasakyan, ang lakas ni Alpas ay biglang nawala. Napaluhod siya sa basang sahig. Agad siyang dinaluhan ng kanyang lolo. "Apo ko," sabi ni Don Daquila. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang tinutulungan siyang tumayo. "Patawarin mo ako. Kung nalaman ko lang kaagad ang ginagawa niya sa'yo." Sa loob ng mansyon, sa init ng yakap ng kanyang lolo, ikinuwento ni Alpas ang lahat. Ang pang-aabuso ni Castilla, ang kanyang pagtakas, ang pagkikita nila ni Gunita, ang kanyang pangako, ang buhay niya sa Hacienda Silangan, at ang masakit na pagtataksil kaninang gabi. Habang nakikinig, ang mukha ni Don Daquila ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa isang malamig na galit. Matapos magsalita si Alpas, tumawag ang matanda
sa kanyang mga abogado at imbestigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Montelibano at kay Maguayan Velasco at gusto kong maghanda kayo ng kaso laban kay Castilla de Oro. Gamitin ninyo ang lahat ng yaman ng Alcantara. Kinabukasan, nagising si Alpas sa isang silid na puno ng liwanag. Hindi na siya si Laya, ang katulong na takot sa sarili niyang anino. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay si Alpas Reyes, isang babaeng nasaktan, ngunit hindi nasira. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nagliliyab. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. Babalik siya sa Hacienda Silangan. Hindi para magmakaawa, kundi para lumaban. Lalaban siya para sa katotohanan. Lalaban siya para sa hustisya ni Gunita. At lalaban siya para sa batang naghihintay sa kanyang mama. Habang siya ay nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang, tumunog ang teleponong ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot niya ito. Hello? Laya? Alpas? Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng pagsisisi. Isang boses na kilalang kilala niya. Banyuhay? Patawarin mo ako, sabi nito. Ang bawat salita ay mabigat. Nabulag ako. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko, pero ngayon alam ko na. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan at narinig ni Alpas ang tunog ng isang video na nagpe-play sa background. Ang tunog ay mahina, ngunit ang narinig niya ay nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Ang boses ni Gunita. Sumisigaw. At pagkatapos, ang boses ni Maguayan, malamig at walang awa. Nakita ko na ang lahat, sabi ni Banyuhay. Ang boses ay nanginginig sa galit at pangingilabot. Ang video, ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Gunita. Huminga ito ng malalim. Kailangan mong bumalik dito, Alpas. Kailangan nating tapusin ito para kay Gunita. Kinabukasan, isang convoy ng mga itim na sasakyan ang pumasok sa tarangkahan ng Hacienda Silangan. Sa unang sasakyan, sakay si Alpas Reyes. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Sa halip, suot niya ay isang eleganteng puting bestida. Simple, ngunit nagpapakita ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakaayos at ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang apoy. Pagbaba niya ng sasakyan, naroon na si Banyuhay, naghihintay sa may pinto ng mansyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi. Tanging isang tingin ng malalim na pagsisisi mula kay Banyuhay at isang tingin ng matatag na determinasyon mula kay Alpas. Sa loob ng sala, naghihintay si Maguayan. Nakaupo siya sa paboritong upuan ni Gunita na para bang siya na ang reyna ng tahanan. Nang makita niya si Alpas na papasok kasama ni Banyuhay, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagbalik ka pa pala, sabi ni Maguayan. Ang boses ay puno ng pangiinsulto. Hindi ka pa ba nadala? O baka naman gusto mong subukang muli ang iyong swerte sa pag-akit sa nobyo ko? Hindi sumagot si Alpas. Sa halip, si Banyuhay ang nagsalita. Maguayan, may kailangan tayong panoorin. Sa isang senyas ni Banyuhay, isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Ang mga ilaw sa sala ay dahan-dahang namatay, nag-iwan lamang ng liwanag mula sa screen. Ano na namang drama ito, Banyuhay? Naiinis na tanong ni Maguayan, ngunit ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nawawala nang makita niya ang petsa sa video. Ang araw ng pagkamatay ni Gunita. Ang video ay mula sa isang security camera na nakatago sa itaas ng grand staircase. Ito ay tahimik, walang audio, na lalong nagpadagdag sa tensyon. Sa una, nakita nila si Gunita na naglalakad pababa ng hagdan. Ang kanyang mga kilos ay mabagal at tila nalilito. Pagkatapos, lumitaw si Maguayan mula sa ibaba. Hinarang niya si Gunita. Nagsimula silang magtalo.
Kahit walang tunog, kitang-kita sa ekspresyon ng kanilang mga mukha ang init ng kanilang pag-uusap. Nakita nila ang takot sa mukha ni Gunita at ang galit sa mukha ni Maguayen. Iwinasiwas ni Gunita ang isang piraso ng papel sa harap ni Maguayen, isang reseta, marahil. Sinubukan ni Gunita, nalagpasan siya. Ngunit itinulak siya ni Maguayen pabalik. Hindi isang malakas na tulak, ngunit sapat na para mawalan ng balanse si Gunita na nooy mahina na dahil sa mga gamot. Ang sumunod na nangyari ay parang isang masamang panaginip na tumatakbo sa slow motion. Nakita nila ang pagkadulas ni Gunita sa pinakamataas na baitang ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay sumubok kumapit sa hangin. Ang kanyang katawan ay gumulong pababa sa matigas na marmol. Bawat pag-ikot ay isang tahimik na sigaw ng sakit. Sa ibaba, nanatili siyang walang kilos. At si Maguayen? Hindi siya tumakbo para tumulong. Hindi siya sumigaw para humingi ng saklolo. Sa halip, tumayo lang siya roon ng ilang segundo, nakatingin sa walang buhay na katawan ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo na parang walang nangyari. Ilang minuto pa bago niya natagpuan ang katawan at nagsimulang sumigaw. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi, bulong ni Maguayen, ang mukha ay namumutla na parang papel. Hindi totoo yan, edited yan, isang paninira. Paninira ba, Maguayen? Tanong ni Alpas. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. O katotohanan na matagal mo nang itinatago? Kasalanan niya yon. Sigaw ni Maguayen, ngayon ay nagwawala na. Tumingin siya kay Banyuhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Mahina siya. Lasing siya. Isang aksidente ang lahat. Hindi yun aksidente, maring sabi ni Banyuhay. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Iyon ay pagpatay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nasa labas na ang mga pulis, Maguayen. Tapos na ang laro mo. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Maguayen ay tuluyang nalaglag. Ang imahe ng isang sopistikada at mabait na babae ay naglaho, napalitan ng isang halimaw na puno ng galit at kabaliwan. Kasalanan ninyong lahat. Sigaw niya, itinuturo si Alpas. Kung hindi ka dumating, sana ay maayos na ang lahat. Akin na dapat siya. Akin na dapat ang buhay na ito. Sumugod siya papunta kay Alpas. Ang kanyang mga kuko ay handang manakit. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Banyuhay. Pinoprotektahan si Alpas gamit ang kanyang sariling katawan. Sa parehong sandali, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis kasama si Don Daquila Alcantara. Maguayen Velasco, inaaresto ka namin sa salang pagpatay, sabi ng hepe ng pulisya. Habang pinoposasan siya, patuloy na nagsisigaw si Maguayen, ngunit walang sino man ang nakikinig. Ang kanyang mga kasinungalingan ay wala ng kapangyarihan. Nang ilabas na siya ng pinto, huminto siya at lumingon kay Banyuhay sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakakatakot na pag-ibig at pagkamuhi. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita, Banyuhay. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang yon ay naiwan sa hangin. Isang makamandag na paalala ng isang pag-ibig na sumira sa halip na bumuo. Pagkatapos, nawala na siya. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang Hacienda Silangan ay nakahinga ng maluwag. Ang katahimikan na sumunod sa pag-aresto kay Maguayen ay ibang-iba sa katahimikan na bumalot sa hasyenda sa loob ng isang taon. Hindi ito mabigat o nakakabingi. Ito ay isang katahimikan na may dalang kapayapaan na para bang isang madilim na ulap ang tuluyan ng umalis at hinayaang sumikat muli ang araw. Ngunit para kay Banyuhay, ang katahimikan ay isang pagkakataon para harapin ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Nakatayo siya sa gitna ng sala sa parehong lugar kung saan niya itinaboy si Alpas. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabulag.
Si Alpas naman ay nakatayo sa may bintana, nakatingin sa hardin. Ngayong nabigyan na ng hustisya si Gunita, isang bagong bigat ang kanyang nararamdaman, ang bigat ng hinaharap. Ano na ang susunod? Dahan-dahang lumapit si Banyuhay sa kanya. Walang mga salita. Tumayo lang siya sa tabi niya, parehong nakatingin sa labas. Patawad. Sa wakas ay basag ni Banyuhay sa katahimikan. Ang salita ay mahina, ngunit puno ng isang taon ng pinagsama-samang sakit at pagsisisi. Patawarin mo ako, Alpas, sa lahat. Humarap sa kanya si Alpas. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng isang malalim na pag-unawa. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Banyuhay, isang sakit na sumasalamin sa sarili niyang mga sugat. Hindi ko alam. Pagpapatuloy ni Banyuhay, ang boses ay nanginginig. Nabulag ako sa sarili kong kalungkutan. Hinayaan kong diktahan ako ng kung ano ang tama sa paningin ng iba, sa halip na makinig sa sarili kong puso. Hindi ko pinakinggan si Gunita, at hindi rin kita pinakinggan. Patawad. Hindi sumagot si Alpas. Sa halip, isang tanong ang kanyang binitiwan. Saan tayo pupunta mula rito, Banyuhay? Ang tanong ay simple lang, ngunit mabigat. Hindi lang ito tungkol sa kanilang dalawa, kundi tungkol din kay Sinag at sa kinabukasan ng hasyenda. Kinabukasan, magkasama silang nagtungo sa sementeryo. Tumayo sila sa harap ng puntod ni Gunita. Ang pangalan nito ay nakaukit sa puting marmol, payapa at tahimik. Naglagay si Banyuhay ng mga puting rosas, ang paborito ni Gunita. Mahal, bulong ni Banyuhay sa hangin, patawarin mo ako. Nabigo akong protektahan ka, ngunit tinupad mo ang pangako mo na protektahan kami. Tumingin siya kay Alpas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ipinadala mo siya sa amin. Salamat. Sa sandaling iyon, sa harap ng puntod ng babaeng pareho nilang minahal sa magkaibang paraan, naramdaman ni Alpas ang pag-agos ng kapatawaran. Pinatawad na niya si Banyuhay at higit sa lahat, sinimulan na niyang patawarin ang kanyang sarili. Nagawa ko lang ang dapat gawin ng isang kaibigan, mahina niyang sabi. Umalis sila sa sementeryo na may bagong pag-unawa. Ang mga sugat ay naroon pa, ngunit nagsisimula na itong maghilom. Pagbalik nila sa hasyenda, isang munting sorpresa ang naghihintay sa kanila. Sa hardin, naglalaro si Sinag, at sa tabi nito, matiyagang nagbabantay si Don Dakila. Nang makita sila ng bata, ang mukha nito ay nagliwanag. Papa! Sigaw ni Sinag, at sa unang pagkakataon, tumakbo ito palapit kay Banyuhay at niyakap ang kanyang mga binti. Napaluha si Banyuhay, lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Isinubsob ang kanyang mukha sa maliliit na balikat nito. Ang salitang papa na matagal niyang hinintay ay mas matamis pa kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay bumitaw si Sinag, lumingon at tumakbo papunta kay Alpas. Mama, sabi nito, at niyakap din siya. Sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Alpas. Niyakap niya pabalik ang bata. Ang puso niya ay umaapaw sa pagmamahal. Tumingin siya kay Banyuhay na nakaluhod pa rin sa damuhan at ang mga mata nilang pareho ay basa ng luha. Sa pagitan nilang dalawa, si Sinag ay ngumiti. Kinuha nito ang kamay ni Banyuhay at ang kamay ni Alpas at pinagdikit ang mga ito. Ang maliit na kamay ng bata ang naging tulay sa pagitan ng kanilang dalawang nasaktang puso. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Don Dakila, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Banyuhay na ngayon ay nakatayo na, hawak pa rin ang kamay ni Alpas. Tiningnan ng matanda si Banyuhay mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay matalas at mapanuri. Pinatawad ka na ng apo ko, sabi ni Don Dakila. Ang boses ay seryoso. Ngunit ang tiwala ko ay ibang usapan. Huminto siya, hinayaang mabitin ang kanyang mga salita. Patunayan mo sa akin, binata, na karapat-dapat ka sa kanya.
Patunayan mo na karapat-dapat ka sa pamilyang sinisimulan ninyong buuin muli. Iyon ay hindi isang banta, kundi isang hamon. Isang hamon na buong pusong tinanggap ni Banyuhay. Tumingin siya kay Alpas at pagkatapos ay kay Sinag. Sa unang pagkakataon, ang kanyang hinaharap ay malinaw. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda Silangan ay unti-unting nagbago. Ang dating kalungkutan na nakakapit sa mga pader nito ay napalitan na ng mga tunog ng tawanan. Ang tawanan ni Sinag. Ang bata, na dating nakakulong sa sarili niyang tahimik na mundo, ay isa ng masayahin at madaldal na 3 taong gulang. Natagpuan niya muli ang kanyang boses at kasama nito, natagpuan din ng hacienda ang kanyang puso. Si Alpas Reyes ay hindi na nagtatago sa anino ng pagiging laya. Tinanggap niya ang kanyang tunay na pagkatao, hindi lang bilang tagapagmana ng Alcantara, kundi bilang isang ina kay Sinag at bilang isang kasama kay Banyuhay. Ang kanilang relasyon ay hindi isang whirlwind romance. Ito ay isang mabagal at tahimik na paghilom. Binuo nila ang kanilang pundasyon hindi sa mga matatamis na salita, kundi sa mga gabi ng pag-uusap, sa pagbabahagi ng mga takot, at sa pag-aalaga sa mga sugat ng isa't isa. Isang hapon, habang sila ay nakaupo sa paborito nilang batong upuan sa hardin, ang dating lihim na tagpuan ni Alpas at Gunita, hinawakan ni Banyuhay ang kanyang kamay. "Alpas," sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng isang damdamin na mas malalim pa sa karagatan. Walang singsing, walang magarbong palabas. Tanging ang katotohanan lamang sa kanyang mga mata. Ayokong palitan ang nakaraan. Ang mga alaala natin kasama si Gunita ay habambuhay na mananatili. Pero gusto kong bumuo ng mga bagong alaala. Kasama ka, kasama si Sinag. Gusto kong gumising araw-araw na ikaw ang nasa tabi ko. Huminga siya ng malalim. Pakasalan mo ako. Buuin natin ang pamilyang ito ng tama. Tumulo ang luha sa mga mata ni Alpas. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahan na akala niya ay hindi na niya mararamdaman. "Oo," bulong niya. "Oo, Banyuhay, oo." Tinanggap ni Alpas ang kanyang mana mula kay Don Dakila, ngunit hindi niya ito ginamit para sa sarili niya. Sa tulong ng kanyang lolo at ni Banyuhay, nagtayo siya ng isang foundation sa pangalan ni Gunita Montelibano, isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga babaeng biktima ng domestic abuse at mga inang nakakaranas ng postpartum depression. Ang kanyang madilim na nakaraan ay naging isang biko ng pag-asa para sa iba. Si Castilla de Oro ay nahaharap sa mga kasong kriminal salamat sa pinagsamang lakas ng mga pamilya Alcantara at Montelibano. Si Maguayan Velasco ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay nagwagi sa huli. Ang kwento ay nagtatapos sa isang maaliwalas na umaga. Ang araw ay sumisikat sa silangan, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong Hacienda Silangan. Nakatayo sa beranda, sina Banyuhay, Alpas at Sinag. Si Sinag ay nasa gitna, hawak ang mga kamay ng kanyang mga magulang. "Tingnan niyo po," turo ni Sinag sa sumisikat na araw. "Ang ganda." "Oo anak, napakaganda," sabi ni Banyuhay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Alpas. Ngumiti si Alpas, isang ngiti na puno ng kapayapaan at pagmamahal. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Banyuhay at ni Sinag. Dito, sa Hacienda Silangan, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit at kaguluhan, natagpuan nila ang kanilang bagong simula. Hindi sila isang perpektong pamilya na binuo mula sa isang fairy tale. Sila ay isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso, pinagdugtong-dugtong ng katotohanan, pinatatag ng pagpapatawad, at pinag-alab ng isang pag-ibig na kayang protektahan, magpagaling, at higit sa lahat, manatili. Isang pamilyang
hindi binuo ng dugo, kundi ng puso. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa isang pusong handang magkalinga at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ipinakita nito sa atin na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, palaging may pag-asang sisikat na muli ang araw. Basta tayo ay may lakas ng loob na harapin ang katotohanan at matutong magpatawad. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni na Alpas, Banyuhay at Sinag. Naway napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.